Martial Pick, Kabanata 5121. Tumakbo sa isang matandang kaibigan sa Yinyang Pass. Ang mga miyembro ng squad ay nagpaalam sa isa't isa bago bumalik sa kanilang mga tirahan upang magpahinga. Sa pangkalahatan, pagkatapos ng ganoong malakihang labanan, walang malalaking labanan ang lalabas sa susunod na 10 hanggang 15 araw. Kaya, walang major na dapat mangyari sa susunod na kalahating buwan. Si Yang Kai ay nakatira kasama ni Cheng Kui mula nang bumalik siya mula sa teritoryo ng Black Ink Clan, kaya natural na umalis siya kasama niya. Ngunit pagkatapos ng ilang hakbang, bigla siyang huminto at tumingin sa isang tiyak na direksyon, kung saan isang pamilyar na figure ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ano ang tinitignan mo? Tumigil din si Cheng Kui at curious na nagtanong. Bumalik ka muna, babalik ako. Sagot ni Yang Kai bago tumungo sa direksyong iyon. Hindi nagtagal, nakita ni Cheng Kui si Yang Kai na huminto sa isang tao at nagsimulang makipag-chat sa kanya nang nakangiti. Hindi niya maiwasang tanungin si So Yingzhu sa mahinang boses. Junior sister, malapit ba si Yang Kai sa ibang tao maliban sa atin dito? Umiling si So Yingzhu, baka sa mukha niya ang pagod. Ayos lang basta hindi babae, bakit mag-alala? Bahagyang tumango si Cheng Kui. Sa palagay ko, tama ka. Casual na nagkwentuhan ang dalawa bago mabilis na umalis. Sa kabilang banda, ang cultivator na pinigilan ni Yang Kai ay may malungkot na ekspresyon. Napagkakamalan mo akong ibang tao. Nakangiting nagpatuloy si Yang Ka. Ang marangal na tindig ng Divine Monarch ay ganoon pa rin, paano kita mapagkakamalan na iba? Pinandilatan siya ng lalaki. Isa lang akong 7th grade master, paano ko matatawag ang sarili kong Divine Monarch? Sumagot si Yang Kai. Sa kakayahan ng Divine Monarch, sandali na lang bago mo maabot ang 8th grade. Ang 7th grade ay pansamantalang stopover lamang, kaya bakit dapat kumilos ng napakakumbaba ang Divine Monarch? Anong gusto mo? Nawalan ng pasensya ang lalaki. Sumagot si Yang Kai. Wala lang, nagulat lang ako nang makatagpo ako ng pamilyar na mukha. Dumating ako para makipag-chat sa Divine Monarch para pag-usapan ang mga lumang panahon, iyon lang. Agad na nag-init ang lalaki. May awayan lang sa pagitan mo at ako, ano pa ba ang dapat pag-usapan? Nakangiting sagot ni Yang Kai. Kaya inamin ni Divine Monarch na kilala mo ako. Itim ang mukha ng lalaki habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagtanong. Ano ba talaga ang gusto mo? Sumagot si Yang Kai na may kasamang buntong hininga. Ayoko talaga. Kaya lang nung nakita ko ang figure ni Divine Monarch, hindi ako makapaniwala at pumunta ako dito para kumpirmahin na wala akong nakikita. Hindi ko akalain na nandito din pala si Divine Monarch. Hindi ba dahil sa'yo ang lahat ng ito? Ang kabilang partido ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, na para bang mayroon siyang hindi mapagkakasundo na sama ng loob kay Yang Kai. Inosenteng sinabi ni Yang Kai. Wala akong natatandaang may ginawa ako sa Divine Monarch. Ang nakahuli sa iyo noon ay ang senior fisherman mula sa Bright King Cave Heaven. Kumaway ang lalaki at sinabing, huwag mo na akong tawaging Divine Monarch, 7th grade master na lang ako ngayon. Pagtatawanan ka ng iba kapag tinawag mo pa akong ganyan. Kung gayon, Brother Blood Crow. Bahagyang nagtaas ng kilay si Yang Kai. Ang taong nasa harap niya ay walang iba kundi ang Black Crow Divine Monarch na nakilala niya sa Blood Monster Cave Heaven ilang siglo na ang nakakaraan. Pagkatapos linangin ang Great Evolution Undestructible Bloodlight Scripture, kinuha ng Black Crow ang katawan ng isang Great Thousand Bloodland na disipulo na nagngangalang Joey at nakatakas mula sa Blood Monster Cave Heaven. Pagkatapos, nagtago siya sa Shattered Heaven at nakagawa ng lahat ng uri ng krimen, nag-iwan ng bloodbath sa kanyang kalagayan, na naging sanhi ng maraming mga disipulo mula sa Cave Heavens at Paradises na napatay o nasugatan. Dahil mayroon na siyang pundasyon ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Master at nakuha na ang Great Evolution Undestructible Bloodlight Scripture, mabilis na tumaas ang kanyang cultivation. Maging ang kanyang lakas ay lumampas din sa kanyang sariling grado. Sa isang tiyak na lawak, ang Great Evolution Undestructible Bloodlight Scripture ay katulad ng Heaven Devil uring Battle Law ni Wukong. Parehong gumamit ng panlabas na puwersa para sa kanilang sariling pakinabang, ngunit kung ikukumpara, ang Great Evolution Undestructible Bloodlight Scripture ay kumakain lamang ng Blood Essence, habang ang Heaven Devil uring Battle Law ni Wukong ay maaaring lumamon ng anuman. Alinman ang superior ay mas halata. Noong nakaraan, naging interesado si Yang Kai kung sino ang lalamunan kung makikipagkita si Wukong kay Blood Crow. Gayunpaman, isa lamang itong eksperimento sa pag-iisip dahil hindi pa nagkikita ang dalawang ito. Noong nagtatago siya sa Shattered Heaven, pinalitan ng Black Crow ang pangalan niya ng Blood Crow.
Ilang beses nang nakipag-away sa kanya si Yang Kai noon sa Blood Monster Cave Heaven. Kung hindi sinira ni Yang Kai ang kanyang mga plano, matagal na niyang isinara ang Blood Monster Cave Heaven, at lahat ng pumasok sa oras na iyon para magsanay ay naging kanyang pagkain at pagkain para sa kanyang paglaki. Ang Blood Monster Cave Heaven ay mayroon ding iba't ibang mapagkukunan na naiwan ng dati nitong master sa kanyang buhay. Kapag na-absorb na ng Blood Crow ang lahat ng mapagkukunang ito, maaari na siyang muling lumitaw sa mundo bilang isang Divine Monarch. Sa panahong iyon, kahit na ang Cave Heavens at Paradises ay maaaring wala nang magawa sa kanya. Nang maglaon, muli siyang nakatagpo ni Yang Kai at nakipag-away sa kanya sa Shattered Heaven. Noong panahong iyon, si Yang Kai ay isang 6th grade Heaven Opening Realm Master, kapareho ng Blood Crow. Umaasa sa kanyang superior na 8th grade na pundasyon at kaalaman, hindi sineseryoso ng Blood Crow si Yang Kai at gusto siyang ibagsak sa isang iglap. Gayunpaman, ang cow punch ni Yang Kai ay nagpahirap sa kanya ng husto. Sa huli, ang Blood Crow ay nakuha ng isang elder mula sa Bright King Cave Heaven. Pagkatapos, nakipagsapalaran si Yang Kai sa kailaliman ng Shattered Heaven, kung saan nakatagpo niya si Xia Lin Lang, at nakuha ang World Spring ng nagkataon. Pagkatapos, hinabol siya ni Cheng Yang hanggang sa makapasok siya sa Divine Spirit Ancestral Land. Simula noon, hindi na narinig ni Yang Kai ang anumang balita tungkol sa Blood Crow at ipinagpalagay na siya ay nakakulong sa Bright King Cave Heaven, na hindi nakalaya. Sa makatuwid, labis na nagulat si Yang Kai nang makita ang Blood Crow sa Yinyang Pass. Sa isang lugar tulad ng Black Ink Battlefield, lahat ng labanan ay laban sa Black Ink Clan at ang mga nakaraang hinaing sa pagitan ng mga tao ay matagal nang nakalimutan. Hindi kailanman magiging kalmado at magiliw si Yang Kai kung nakatagpo siya ng Blood Crow sa 3,000 mundo. Naisip niya kaagad na nakatakas na siya mula sa Bright King Heaven at may gagawing kabangisan na naman. Pero iba dito. Ang bawat tao sa Black Ink Battlefield ay isang kasamang makakalaban nila ng magkatabi at makakaasa. Masasabing walang matinding galit si Yang Kai kay Blood Crow, at ito ay isang bagay na malinaw na nararamdaman ng Blood Crow. Gayunpaman, kung isasaalang-alang kung ano ang nangyari sa kanya, ang Blood Crow ay tiyak na nagtataglay ng sama ng loob sa kanya. Ang lahat ng ito ay dahil sinira ni Yang Kai ang kanyang engranding plano sa Blood Monster Cave Heaven. Nang makita siyang tahimik, nagtanong si Yang Kai. Brother Blood Crow, bakit ka pumunta sa Black Ink Battlefield? Galit na bulyo ni Blood Crow. Ano? Hindi ba ako makakapunta dito? Tinapik siya ni Yang Kai sa balikat. Huminahon, pag-usapan natin ang mga bagay-bagay. Ang Black Ink Battlefield ay isang mapanganib na lugar kung tutuusin. Tumabi si Blood Crow at malamig na ngumuso, na sinaway. Sa tingin mo ba gusto kong pumunta sa mapahamak na lugar na ito? Sa tingin mo ba may choice ako? Sa pagitan ng pagkakakulong sa isang madilim at mamasa-masa na selda magpakailanman at pagdating sa Black Ink Battlefield upang labanan ang Black Ink Clan, alin ang pipiliin mo? Sa wakas ay naunawaan ni Yang Kai matapos itong marinig. Ang Blood Crow ay isang 7th grade Heaven Opening Realm Master, at may 8th grade Heaven Opening Realm Foundation noon. Malaki ang tsansa niyang makapasok sa 8th grade Heaven Opening Realm sa hinaharap. Sa ganoong potensyal at lakas, sa halip na iwan siyang mabulok sa kulungan, mas mabuting ipadala dito si Blood Crow para patayin ang kalaban. Ito ay malinaw na ang Bright King Heaven ay nagkaroon ng gayong mga pagsasaalang-alang bago ipadala ang Blood Crow dito. Kahit gaano kabaluktot ang ugali ni Blood Crow, imposible para sa kanya na magkaroon ng anumang mapanlinlang na pag-iisip sa isang lugar na tulad nito, maliban kung handa siyang mapinsala at maging Black Ink Disciple. Gayunpaman, ang mga Black Ink Disciples ay nabaligtad ng Black Ink Strength at talagang naging mga alipin, kaya kung talagang napinsala siya ng Black Ink Strength, hindi na siya magiging sarili, isang hindi matatagalan na kapalaran para sa halos sinuman. Brother Blood Crow, nahirapan ka. Nakiramay si Yang Kai. Salamat sa lahat. Labis na inis si Blood Crow. Humalaklak si Yang Kai. Ngayon ay maaari ka ng kumilos ng bukas, ito ay mas mahusay kaysa sa palihim na magtago at magtago. Ngumuso si Blood Crow at sumulyap sa kanya. Hindi ko inaasahan na maaabot mo rin ang 7th grade ng ganoon kabilis. Swerte lang ako. Ngumiti si Yang Kai. Hindi ito maihahambing sa malalim na pundasyon ni Brother Blood Crow. Huwag mo nang isipin iyon, ang haring ito ay puno ng galit sa tuwing nakikita-kita. Ngumuso si Blood Crow bago pinitik ang manggas at umalis. Hinaplos ni Yang Kai ang kanyang baba habang may nag-iisip na tingin sa kanyang mukha, pinapanood siyang umalis. Sa sandaling ito, isang figure ang biglang dumapo sa tabi niya. Si Tang Qiu iyon. Sinalubong siya ni Yang Kai nang nakayuko. Senior.
Sundan mo ako. Habang nagsasalita si Tang Qiu, pinapakilos ang kanyang lakas at binalot dito si Yang Kai bago mabilis na nawala. Hindi nagtagal, nakarating sila sa marketplace, ngunit ang mataong tanawin na unang nakita ni Yang Kai ay ganap na ngayong desyerto. Wala ni isang tao sa paningin. Matapos itong pag-isipan, hindi na rin niya ito nakitang kakaiba. Ang marketplace ay masikip noong nakaraan dahil walang nagaganap na labanan. Ngayong napalibutan na ng Black Ink Clan ang Yin Yang Pass at lahat sila ay abala sa pakikipaglaban, sino ang pupuntahan nila dito? Gayunpaman, hindi naman parang walang tao dito. Sa Lin's Steamed Bun Restaurant, isang maliit na figure ang nakaupo sa isang mesa habang inaalalayan ang kanyang baba gamit ang isang kamay habang nilalaro ang kanyang buhok sa isa. Siya ay mukhang labis na nainas. Nang makita ang figure, agad na humakbang pasulong si Yang Kai at yumuko. Old Ancestor. Mula nang i-escort niya ang Old Ancestor pabalik, lumalaban na siya sa Black Ink Clan at hindi na siya nakitang muli. Wala siyang ideya kung bakit siya dinala ni Tang Qiu dito. Bahagyang tumango ang Old Ancestor bago iniunat ang kanyang kamay. Maupo ka. Uupo na sana si Yang Kai nang bigla niyang naramdaman ang matalim na tingin sa kanyang likuran. Sa pagbabalik tanaw, nakita niya si Tang Qiu na nakatitig sa kanya at agad na umayos. Hindi mangangahas si Junior. Ano ang maaari kong gawin para sa Old Ancestor? Sinulyapan ng Old Ancestor si Tang Qiu ngunit walang sinabi. Sa halip, tinanong niya lang si Yang Kai. Alam mo ba kung bakit umiiral ang marketplace na ito sa Yin Yang Pass? Nag-isip sandali si Yang Kai matapos marinig ang kanyang tanong. Bagamat may mga ideya siya, hindi siya naglakas loob na sabihin ang mga iyon ng malakas at naihiling na lamang. Hindi alam ni Junior. Nakangiting tanong ng Old Ancestor. Sa tingin mo ba ay ginawa ang marketplace para lang magsaya ako? Nang makita ito, nakaya lang ni Yang Kai ang kanyang sarili at sumang-ayon. Oo, inamin ng Old Ancestor, na tumango. Tama ka, ang marketplace na ito ay itinayo para paglaruan ko, ngunit hindi ito ganoon kasimple bilang isang paraan upang magpalipas ng oras. May mga pangyayari na nangangailangan nito. Tanong ni Yang Kai, nalilito. Pakipaliwanagan mo ako, Old Ancestor. Ang Old Ancestor ay tumayo at dahan-daang naglakad patungo sa pintuan, nakatingin sa walang laman na kalye. Ang dahilan kung bakit ang lahi ng tao ay maaaring kumapit ng matagal ay una dahil sa mga Great Passes na ito, at pangalawa dahil sa 9th Grade Heaven Opening Realm. Mga Master, na kayang makipaglaban sa mga Royal Lord ng Black Ink Clan. Isa ka na ngayong 7th Grade Master, kaya dapat mo ring malaman ang kahalagahan ng top-tier combat power sa napakalaking battlefield ng dalawang races. Same time na tumango si Yang Kai sa kanyang pagsang-ayon. Talaga. Nagpatuloy ang Old Ancestor. Sa madaling salita, ang 9th Grade Heaven Opening Realm Masters na tulad ko ang susi sa pagtiyak ng kaligtasan ng Great Passes sa isang tiyak na lawak. Si Yang Kai ay nakinig ng mabuti. Nagpatuloy ang Old Ancestor. Naglilinang ako ng isang secret art na tinatawag na Samsara Art, at ang aking paglilinang ay bumubuti sa tuwing sumasailalim ako sa isang siklo ng muling pagsilang. Bilang resulta, kung ako ay malubhang nasugatan, ako ay nagiging ganito. Maaaring tila ang aking paglilinang ay ganap na nawasak, ngunit sa totoo lang, ito ay isang siklo ng reincarnation sa akin. Gayunpaman, dahil sa Samsara Art, ang paraan na ginagamit ko upang pagalingin ang aking mga pinsala ay iba sa iba. Ang marketplace na ito ay ginawa para sa akin, at nauugnay sa secret art na aking nililinang. Dito ko ginagamot ang mga sugat ko. Martial Pick, Kabanata 5122. Lihim na utos. Pagmamasid sa napakaraming anyo ng mundo ng tao, nakikita ang lahat ng kasaganaan ng mataong mundo. Biglang naalala ni Yang Kai ang mga salitang nakaukit sa pasukan ng marketplace. Bahagyang tumango ang Old Ancestor. Ang pamumuhay sa loob ng mataong mundo ay mabilis na makapagpapagaling sa aking mga sugat, kaya naman mayroong marketplace sa Yin Yang Pass. Biglang natauhan si Yang Kai. Ang pamamaraan ng pagpapagaling ng Old Ancestor ay medyo katulad sa secret art ni Duan Hongchen. Ang titulo ni Duan Hongchen ay Boslang World, at ang kanyang buong cultivation ay nakabatay sa pagranas ng binyag ng Boslang World. Hindi makapagkomento si Yang Kai sa lalim ng pamamaraang ito. Kung tutusin, hindi pa niya nilinang ang ganoong pamamaraan noon, ngunit dahil marami nang sinabi ang Old Ancestor, dapat na ganoon. Sa puntong ito, bigla niyang naunawaan kung bakit siya ipinatawag ng Old Ancestor. Gusto ba ng Old Ancestor na tulungan ka ng Junior na ito na pagalingin ang iyong mga sugat? Sumang-ayon ang Old Ancestor, tumango.
Nabalitaan ko na nagpalaki ka ng maraming buhay na nilalang sa iyong miniature universe at ito ay maituturing na isang kumpletong mundo. Malaking bentahe kung matutulungan mo akong pagalingin ang mga sugat ko. Hindi ko kailangang gumaling ng lubusan, sapat lang para mabawi ang lakas para lumaban. Sa oras na ito, sumingit din si Tang Qiu. Bagaman ang hukbo ng Black Ink Clan ay hindi nakakatanggap ng maraming reinforcements, aabutin ng hindi bababa sa 3 hanggang 5 taon upang mapilitan silang umatras. Kung ikukumpara sa mga naganap na digmaan sa Black Ink Clan, na tumagal ng mahigit 1 dekada o kahit 1 siglo bago matapos, ang 3 hanggang 5 taon ay napakaikling panahon na, at lahat ng ito ay salamat kay Yang Kai. Kung hindi niya sinira ang napakaraming Black Ink Nest sa likod ng mga linya ng kalaban at sinakop ang napakaraming Black Ink Clansmen, ang mga puwersa ng Black Ink Clan ay hindi magiging napakahirap. Bagaman ang 3 hanggang 5 taon ay hindi isang mahabang panahon, kung magpapatuloy ang digmaan, ang Yinyang Pass ay tiyak na makakaranas ng kaunting pinsala. Ngunit kung makakakilos ang Old Ancestor, tiyak na magagawa niyang tapusin ang mga bagay sa isang iglap. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao, at sinabing, kung kailangan ito ng Old Ancestor, ang junior na ito ay may tungkuling sumunod. Mabuti, maraming salamat sa iyong pagsusumikap ng maaga. Tinapik ni Tang Qiu ang balikat ni Yang Kai bilang maluwag. Upang payagan ang Old Ancestor na maranasan ang pagmamadali ng makamundong mundo at pagalingin ang kanyang mga sugat, kailangan ni Yang Kai na ikalat ang kanyang miniature universe at hayaan siyang gumala sa loob. Ang Old Ancestor ay isang 9th grade Heaven Opening Realm Master, kaya natural na hindi siya madadala ni Yang Kai sa kanyang miniature universe. Wala siyang ibang pagpipilian kundi gawin ang mga bagay sa ganitong paraan. Dahil iyon ang nangyari, hindi makakasali si Yang Kai sa mga laban sa hinaharap dahil kailangan niyang manatili sa isang lugar. Hindi madaling makagalaw si Yang Kai bago pa mabawi ng Old Ancestor ang kanyang buong lakas. Sa kabutihang palad, sinabi rin ni Tang Qiu na dahil nagpa siya ang Old Ancestor na sirain ng personal ang hukbo ng Black Ink Clan, ang susunod na diskarte ng Yinyang Pass ay ang patigasin ang mga depensa nito at maghintay. Kahit paano sila ay provoke ng Black Ink Clan, magkukunwaring wala silang narinig. Aasa lang ang human sa spirit arrays at mga artifact sa paligid ng Yinyang Pass para patayin ang Black Ink Clansmen na naging masyadong malapit. Hindi sila magpapadala ng mga tropa sa larangan ng digmaan. Hindi nagtagal, ikinalat ni Yang Kai ang kanyang miniature universe sa marketplace at pinapasok ang Old Ancestor. Hindi lang iyon, pinili rin niya ang pinakamaunlad na lungsod para marating niya. Habang ang Old Ancestor ay gumagala sa makamundong mundo sa kanyang miniature universe, hindi na natiling walang ginagawa si Yang Kai. Bagamat hindi na siya malayang makagalaw dahil sa pagkalat ng kanyang miniature universe, ang paglilinang ay hindi isang isyo para sa kanya. Dahil dito, naglabas siya ng isang set ng 7th grade na materyales at tahimik na sinimulan ang pagpino nito. Sa loob ng Void World, si Miao Feiping ng 7 Stars Sect ay matagal nang nagmature mula sa isang inosenteng brat hanggang sa isang Emperor Realm Master at ngayon ay isang Elder ng 7 Stars Sect. Ang kanyang kakayahan ay napakahusay, at hindi pa nagtagal, tinulungan pa niya ang ancestor na pumatay ng isang makapangyarihang kaaway, na umani sa kanya ng maraming papuri. Pagkatapos ng insidenteng iyon, pinagkalooban din ng ancestor ang 7 Stars Sect na may maraming mapagkukunan at ipinasa ang paraan upang i-condense ang dawsil ng isang tao. Marami sa Emperor Realm Masters ng 7 Stars Sect ang nagsimula ng gawin iyon. May chismis na isusulong nila ang Heaven Opening Realm sa hinaharap basta't sila ay nagsusumikap. Si Miao Feiping ay natural na walang pagbubukod. Sinong cultivator ang hindi nagnanais ng mas mataas na martial daw? Sa lahat ng Emperor Realm Masters na nagsimulang magpino ng power sa kanilang dawsil, ang pag-unlad ni Miao Feiping ang pinakamabilis. Noong una ay naisip niya na magagawa niyang i-condense ang 5th grade power sa kanyang kakayahan. Ito rin ang payo ng ancestor noong una niyang ipinagkaloob sa kanila ang mga kinakailangang materyales. Siyempre, hindi siya mangangahas na baliwalain ang payo ng ancestor. Gayunpaman, nang simulan niya talagang i-condense ang power sa kanyang dawsil, nagpasya siyang maging mas matapang at subukang pinuhin ang mga materyales sa 6th grade. Laking gulat niya, talagang nagtagumpay siya. Hindi rin siya nakakaramdam ng anumang discomfort o pasanin. Sa madaling salita, maaari niyang i-condense ang 6th grade element powers at subukang makapasok sa 6th grade Heaven Opening Realm. Tuwang-tuwa siya sa resultang ito, ngunit sa parehong oras, hindi niya maiwasang mataranta. Ito ay dahil sinabi ng ancestor na kahit na ang kanyang kakayahan ay napakahusay, makakamit lamang niya ang 5th grade sa hinaharap.
Hindi maaaring magkamali ang ancestor, kaya paano ko matagumpay na mai-condense ang 6th grade powers? Gustong-gusto niyang kumonsulta sa ancestor at humingi ng paliwanag, ngunit hindi niya ito makontak, kaya't wala siyang ibang magawa kundi ang sumuko. Si Miao Feiping ay nasa proseso pa rin ng condensing powers, at pinipino niya ang isang 6th grade na material. Nais niyang makakuha ng mas matataas na tagumpay at mas mataas na panimulang punto. Dahil alam niyang ang kanyang dalawang kasamahan na kasama niyang pumasok sa sekta ay nakatanggap ng personal na patnubay mula mismo sa ancestor, tiyak na agad sila sa hinaharap. Ayaw ni Miao Feiping na maiwan ng malayo sa dalawang ito, kaya maaari lamang niyang doblehin ang kanyang pagsisikap. Sa pag-iisip noong una siyang pumasok sa 7-star sect, lahat ng mga nakaraang pangyayari ay malinaw na nag-flash sa kanyang isipan. Napakaraming taon na ang lumipas sa isang kisap mata. Nasaan ang malamig at malayong batang babae na may kakayahan na lumalaban sa langit at ang batang lalaking iyon na may mahinang kakayahan na halos hindi niya kayang linangin. Maging si Shuyi na biglang lumitaw sa 7-star sect ay nawala lang isang araw. Ang tatlong iyon ay mga personal disciple ng ancestor, kaya't sila ay naglilinang kasama ang ancestor. Isang araw, habang nagmumuni-muni si Miao Feiping, isang boses ang biglang nagsalita sa kanya. Si Miao Feiping ay parehong nagulat at natuwa. Mabilis niyang iminulat ang kanyang mga mata at magalang na yumuko. Ancestor. Nabigo siyang makita ang anyo ng ancestor, ngunit diretso sa kanyang isipan ang boses nito. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang banal na kapangyarihan ng ancestor, kaya hindi niya ito nakitang kakaiba. Ang mensahe ng ancestor ay talagang isang lihim na utos, na agad namang tinanggap ni Miao Feiping. Pagkagawa nito, mabilis na hiniling ni Miao Feiping. Ancestor, ang junior na ito ay may tanong na gusto niyang itanong. Ano ito? Muling umalangaw-ngaw ang boses ng ancestor. Huminga ng malalim si Miao Feiping at nag-ipon ng lakas ng loob bago nagpaliwanag. Ancestor, binigyan mo ako ng ilang mga payo noon at sinabi na dapat kong paikliin ang 5th grade powers. Gayunpaman, ang junior na ito ay naging sakam at sinubukang pinuhin ang isang 6th grade na material. Nakakagulat, wala akong na-encounter na problema. Ngunit ang disipulong ito ay hindi na nang ahas na sumulong ng walang ingat kung bakit ako ayos lang. Ancestor, mangyaring bigyan ako ng ilang patnubay. Dapat ko bang ipagpatuloy ang pagpino ng mga materyales sa 6th grade, o bumalik sa mga materyales sa 5th grade? Nang matapos siyang magsalita, agad na naramdaman ni Miao Feiping ang isang mar-angel na will na dumampi sa kanya. Sa harap ng will na ito, hindi niya maiwasang makaramdam ng kawalang halaga bilang isang langgam. Ito ang will ng ancestor. Hindi napigilan ni Miao Feiping na bahagyang manginig. Ang Third Order Emperor Realm ay ang pinakamataas na realm sa mundo na ito, ngunit wala pa rin ito bago ang ancestor. Gaano kataas ang paglilinang ng ancestor? Di nagtagal pagkatapos na tanggayan siya ng will, narinig ni Miao Feiping ang boses ng ancestor sa kanyang isipan. Magpatuloy. Iba na ang panahon ngayon at may pagkakataon kang sumulong sa 6th grade. Susunod si Junior. Si Miao Feiping ay tuwang-tuwa at nagpasalamat. Ang pagkabalisa na kanina pa bumabagabag sa kanya ay tuluyang nawala matapos matanggap ang patnubay ng kanyang ancestor. Magkagayunman, hindi niya lubos maisip kung bakit iba ang mga pangyayari ngayon. Wala akong nagawa kamakailan, ngunit mula sa sinabi ng ancestor, tila may nagbago, na nagpapahintulot sa akin na sumulong sa 6th grade sa kabila ng pagkakaroon lamang ng kakayahan para sa 5th grade noong nakaraan. Ano ang nagbago? Sa pag-iisip tungkol dito, naalala ni Miao Feiping na ang mga bagong recruit na disipulo ng sekta ay tila may mas mahusay na kakayahan kaysa sa nakaraan. At hindi lang ito totoo para sa 7-star sect, kundi para sa lahat ng sect sa Void World. Para bang ang buong mundo ay biglang naging mas angkop para sa paglilinang. Parami ng parami ang mga henyo na lumilitaw, dahilan upang magdiwang ang mga nakatataas sa iba't ibang sekta. Sa pag-iisip, agad na naunawaan ni Miao Feiping na ang nagbago ay hindi ang kanyang sarili, kundi ang mundo na kanyang ginagalawan. Hindi niya ipinagpatuloy ang pag-iisip tungkol sa isyo. Sa halip, mabilis niyang inayos ang kanyang mga gamit at pumunta sa sect master ng 7-star sect, si Shang Ganji, na humiling ng pahinga para maglakbay sa mundo. Walang dahilan si Shang Ganji para tumanggi at agad na pumayag. Kaya naman, si Miao Feiping, nang hindi nag-aksaya ng oras, ay mabilis na umalis sa sekta. Ang Purple Phoenix City ay kabilang sa mga pinakamaunlad na lungsod sa Void World at nasa ilalim ng jurisdiction ng Purple Phoenix Palace. Ang Purple Phoenix Palace ay isa rin sa pinakamalakas na sekta sa buong Void World. Higit sa lahat,
Ang mga alagad ng sektang ito ay may regalo para sa komersyo. Ang komersyal na tagumpay na ito ay nagbigay daan sa kanila na maakit ang hindi mabilang na mga magsasaka mula sa buong mundo patungo sa Purple Phoenix City, at hindi nagtagal ay lumago ito sa isang maunlad na metropolis na may higit sa 10 milyong mga naninirahan. Sa paglilinang ng Third Order Emperor realm ni Miao Feiping, inabot lamang siya ng ilang araw upang marating ang lungsod na ito mula sa 7-star sect at pagsunod sa patnubay ng ancestor, mabilis niyang nahanap ang kanyang target. Isang 7 o 8 taong gulang na batang babae. Nag-iisang gumagala sa napakalaking Purple Phoenix City na ito, natitiyak ni Miao Feiping na ang batang babaeng ito ay hindi kailanman nagtanim at isa lamang siyang karaniwang tao na matatagpuan kahit saan. Ang lihim na utos na natanggap ni Miao Feiping ay alaga ang mabuti ang batang babae na ito at huwag hayaang magdusa siya ng anumang kawalang katarungan, habang huwag hayaang malantad ang kanyang kinaroroonan. Noong una, hindi niya maintindihan kung bakit ang isang tulad ng ancestor ay labis na nagmamalasakit sa isang maliit na mortal na batang babae at hiniling pa sa kanya na personal itong bantayan, ngunit nang makita niya ang rattle drum sa kamay ng batang babae, biglang si Miao Feiping naintindihan. Nakilala niya ang rattle drum na ito dahil ito ay personal na ginawa ng isang Emperor Realm Elder ng kanyang sect. Siya ang nasa tabi niya noong ginawa ng matandang iyon ang rattle drum na ito. Ang batang babae na ito ay ang ina po ng ancestor. Ang ancestor ay nagbigay ng isang serye ng mga utos noon, na humihingi ng steamed stuffed buns at mga minatamis na prutas, lahat para suyuan ang batang babae na ito. Nang maunawaan ang puntong ito, agad na naramdaman ni Miao Feiping ang mabigat na bigat sa kanyang mga balikat. Nadama niya ang labis na karangalan na binigyan siya ng ancestor ng isang mahalagang gawain. Dahil dito, lihim na sinusundan ni Miao Feiping ang batang babae at pinoprotektahan siya sa lahat ng oras. Pagkaraan ng ilang sandali na pagmasdan siya, natuklasan ni Miao Feiping na siya ay partikular na interesado sa mga merienda, ngunit tila wala siyang pera sa kanya. Sa tuwing makakakita siya ng isang tao na kumakain, palagi siyang magsisimulang maglaway, na nagmumukhang lubhang nakakaawa. Ilang beses, hindi nakayanan ni Miao Feiping na manood at muntik nang mag-alok ng tulong. Sa mga oras na ito, hindi niya maiwasang mabuluhan. Dahil ang maliit na batang babae na ito ay angkan ng ancestor, bakit hindi siya binigyan ng ancestor ng anumang pera para mabili niya ang mga bagay na gusto niya? Ang pagkuha ng mga makamundong barya ay dapat na madali para sa ancestor. Ngunit dahil hindi ito ginawa ng ancestor, tiyak na mayroon siyang mga dahilan. Kaya, si Miao Feiping ay hindi rin maaaring padalos-dalos na makialam. Martial Pick, Kabanata 5123. Buong lakas. Gayunpaman, pagkatapos na makita ang parehong bagay ng paulit-ulit ng maraming beses, talagang hindi na nakayanan ni Miao Feiping na maupo at manood pa, ngunit hindi rin niya mailantad ang kanyang sarili. Sa huli, nagbigay siya ng ilang barya sa iba at hiniling na bumili sila ng ilang bagay para sa batang babae. Masayang kumain ang batang babae mula noon. Nang sumapit ang gabi, wala nang matutulugan ang batang babae. Kaya, nakakita siya ng isang random na eskinita at nagpalipos ng gabing natutulog doon, nakakulot. Gabi-gabi, lihim siyang pinoprotektahan ni Miao Feiping mula sa lamig. Noong una, inakala ni Miao Feiping na ang kanyang mga araw ay lilipas ng mapayapa, ngunit taliwas sa kanyang inaasahan, may nangyari. Ninakaw ang rattle drum ng batang babae. Kung isa lamang itong ordinaryong laruan, walang sinuman ang magbibigay pansin dito, ngunit ang material na ginamit sa paggawa ng rattle drum na ito ay hindi karaniwan, ito ay isang pambihirang piraso ng blue water wood. Ito ay isang laruan para sa inapo ng ancestor, kaya ang 7-star sect elders ay gumawa ng maraming pagsisikap na gawin itong rattle drum, at nagkataon na ang isa na sa huli ay nagpino nito ay may angkop na piraso ng blue water wood sa ibabaw. Kamay sa oras na iyon. Napakahalaga ng blue water wood dahil magagamit ito para pinuhin ang Emperor artifacts. Ito ay partikular na bihira sa mundo na ito at masasabing hindi mabibili ng salapi. Napansin ng ilang mahihinang magsasaka na ang kalansing tambol sa kamay ng batang babae ay pambihira. Kaya, naghagi sila ng ilang barya sa batang babae at inagaw ang rattle drum mula sa kanya sa kalahating pagbili at kalahating pagbabanta. Ang mga cultivator na ito ay hindi masyadong malakas, at dahil dito, hindi nila nakilala ang blue water wood, ngunit masasabi pa rin nila na ang material ng rattle drum na ito ay mahal sa isang sulyap. Ang maliit na batang babae ay mukhang labis na malungkot matapos mawala ang rattle drum at tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata.
Sinubukan niyang agawin pabalik ang kanyang laruan, ngunit paano maaabutan ng isang 7 taong gulang na batang babae kahit ang pinakamahina sa mga cultivator? Nawala ang mga magnanakaw sa isang kisap mata. Bumagsak ang batang babae sa lupa, humahagulgol sa kalungkutan habang natatakpan ng dumi ang kanyang cute na mukha. Galit na galit, pinahinto ni Miao Feiping ang mga magsasaka sa isang eskinita, binugbog sila, at binawi ang rattle drum. Pagkatapos nito, natagpuan niya ang maliit na batang babae na tahimik na umiiyak sa isang ilang na lugar at tahimik na ibinalik ang rattle drum. Nang makitang muli ang maliit na batang babae na nakangiti, si Miao Feiping ay nakahinga ng maluwag. Noong una, akala niya ay doon na magtatapos ang usaping ito, ngunit walang nag-aakala na simula pa lang ito. Sa ilang cultivator na nabugbog niya, isa sa kanila ang talagang anak ng Vice Palace Master ng Purple Phoenix Palace. Ang anak ng Vice Palace Master ay binugbog sa Purple Phoenix City. Paanong hinahayaan ng Purple Phoenix Palace ang bagay na magpahinga ng ganoon lang? Sinimulan ng mga nagsasaka ng Purple Phoenix Palace ang paghahanap sa lungsod para sa may kasalanan, at hindi nagtagal ay natagpuan nila si Miao Feiping. Natural na sumiklab ang hidwaan sa pagitan ng dalawang panig, ngunit si Miao Feiping ay isang Third Order Emperor Realm Master, kaya paano magagawa ng mga mahihinang ito sa kanya ang anumang bagay? Natural na tinuruan niya sila ng leksyon at pinadalhan sila ng pag-iimpake. Nang matanggap ng mga higher-up ng Purple Phoenix Palace ang balita, sila ay nagalit at itinalaga ang ilan sa kanilang mga masters. Sa isang kisap mata, ang buong Purple Phoenix City ay nilamon sa isang lihim na labanan. Matapos magdusa ng ilang pagkatalo, sa wakas ay nalaman ng Purple Phoenix Palace ang pagkakakilanlan ng salarin. Sa kanilang pagkamangha, si Miao Feiping talaga ng 7-star sect. Lubos nitong ikinagulat ang Purple Phoenix Palace. Kailangang malaman na ang 7-star sect ay ang pinakamakapangyarihang sect sa Void World. Hindi lamang sila ang may pinakamalaking bilang ng Emperor Realm Masters, ngunit mayroon din silang ancestor na nababalot ng isang belo ng misteryo. May alingongaw na ang lakas ng ancestor ay nalampasan na ang Emperor Realm, ngunit walang nakakaalam kung ano ang eksaktong cultivation niya. Bagamat may negosyo ang Purple Phoenix Palace at 7-star sect sa isa't isa, walang gaanong pagkakaibigan sa pagitan nila dahil sa malaking distansya sa pagitan nilang dalawa. Ang nakapagtataka sa mga higher-up ng Purple Phoenix Palace ay kung bakit biglang dumating si Miao Feiping, ang Third Order Emperor Realm Elder ng 7-star sect, sa Purple Phoenix City at inatake ang kanilang mga disipulo. Ang Vice Palace Master ng Purple Phoenix Palace ay personal na pumunta kay Miao Feiping at tinanong siya para sa buong kwento. Noon lamang niya nalaman na sinamantala ng kanyang anak ang isang maliit na mortal na babae, na pinilit na kumilos si Miao Feiping. Natural na galit ang Vice Palace Master. Maaaring hindi niya madisiplina ang kanyang anak, ngunit ang katotohanan ay marami sa mga disipulo ng Purple Phoenix Palace ang nasugatan dahil sa bagay na ito. Ano man ang mangyari, kailangang magbigay ng paliwanag si Miao Feiping. Kung hindi, mawawalan ng mukha ang Purple Phoenix Palace. Ngunit bakit bibigyan sila ni Miao Feiping ng anumang uri ng paliwanag? Nagpakita na siya ng awa sa pamamagitan ng hindi pagpatay sa kanila kahit na noong binubuli nila ang inapo ng ancestor, kaya bakit kailangan niya ng anumang katwiran? Nabigo ang dalawang panig na magkasundo, at dahil medyo galit ang dalawa, sumiklab ang away. Sa huli, ganap na natalo ang Purple Phoenix Palace Vice Palace Master. Siya ay nasugatan at tumakas pa sa Purple Phoenix City sa isang malungkot na estado. Kung ang pananakit sa mga disipulo ay isang maliit na bagay lamang, ang katotohanan na ang Vice Palace Master ay nasugatan ng husto ang nagpalaki ng bagay. Paano matitiis ng Purple Phoenix Palace ang ganitong insulto? Agad silang nagpadala ng ilang Emperor Realm Masters para supilan si Miao Feiping. Sa lalong madaling panahon, kahit na ang 7-star sect ay nakakuha ng balita. Nang malaman nila na nagkaroon ng problema si Miao Feiping sa Purple Phoenix City, personal na pinangunahan ni Xiang Ganji ang ilang Emperor Realm Elder sa Purple Phoenix City upang tulungan si Miao Feiping nang walang anumang pagkaantala. Sa oras na dumating si Xiang Ganji at ang iba pa, si Miao Feiping ay nakalaban na ng ilang laban sa Emperor Realm Masters ng Purple Phoenix Palace. Noong una, inakala ng Purple Phoenix Palace na dahil nag-iisa si Miao Feiping, mahirap para sa isang Third Order Emperor na labanan sila. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang labanan, napansin nila na si Miao Feiping ay iba sa Third Order Emperor Realm Masters na kilala nila. Nalampasan na ng kanyang lakas ang mga limitasyon ng Emperor Realm, at dahil dito, kahit nalalabanan niya ang maraming Masters ng mag-isa, hindi siya magiging dehado.
Wala pa ring nagawa ang Purple Phoenix para sa kanya kahit na matapos ang ilang mga paghaharap. Nang dumating si Shang Gunji at ang iba pa, ang Purple Phoenix Palace ay natakot na kumilos ng padalos-dalos. Hindi makaupo ang Purple Phoenix Palace Master matapos marinig na dumating si Shang Gunji. Ano man ang mangyari, hindi maaaring baliwalain ng Purple Phoenix Palace ang reputasyon ng numero 1 sect of the Void World. Ang Purple Phoenix Palace Master ay personal na lumabas para tanggapin si Shang Gunji. Ang magkabilang panig ay mahinahong tinalakay ang buong bagay, nang walang anumang puot. Walang ibang kahilingan ang Purple Phoenix Palace, gusto lang nilang humingi ng tawad si Miao Feiping at maaayos na ang usaping ito. Matapos masaksihan ang lakas ni Miao Feiping, napagtanto din ng Purple Phoenix Palace na ang 7-star sect Emperor Realm Masters ay hindi mahuhusgahan ng common sense. Si Miao Feiping lamang ay sapat na upang bigyan sila ng labis na problema. Ngayon sa pagdaragdag ni Shang Gunji at ilang iba pa, ang Purple Phoenix Palace ay malamang na magdusa ng isang malaking kabiguan kung sila ay talagang lumaban. Not to mention, 7-star sect pa rin ang nakatagong dragon nilang ancestor na nagpakita lang ng buntot pero hindi ang mukha. Ngunit dahil napakaraming disipulo ang nasugatan, ang Purple Phoenix Palace ay nangangailangan ng paghingi ng tawad upang mailigtas ang mukha. Sa kanilang palagay, tuluyan na silang pumayag sa pamamagitan ng paghingi lamang ng tawad. Hindi agad pumayag si Shang Gunji, ang sabi lang niya ay gusto niyang tanungin si Miao Feiping tungkol sa buong kwento. Natural na sumang-ayon ang Purple Phoenix Palace. Di nagtagal, pumunta si Shang Gunji kay Miao Feiping at tinanong siya kung tungkol saan ang sitwasyong ito. Dahil ang mga bagay ay umabot na sa puntong ito, si Miao Feiping ay walang pagpipilian kundi ihayag na natanggap niya ang lihim na utos ng ancestor. Labis na nagulat si Shang Gunji matapos malaman na ang lahat ay dahil sa inapo ng ancestor. Gayunpaman, nang personal niyang makita ang maliit na batang babae at ang rattle drum sa kanyang kamay, sa wakas ay nakuha ni Shang Gunji ang kumpirmasyon na siya nga ang inapo ng ancestor. Nagalit agad siya. Ang mga disipulo ng Purple Phoenix Palace ay talagang binubuli ang inapo ng ancestor. Paano niya ito hinayaan? Kung ito ay isang ordinaryong tunggalian lamang, hindi magiging malaking bagay na humingi ng tawad si Miao Feiping. Pagkatapos ng lahat, anuman ang dahilan, ang katotohanan ay si Miao Feiping ay nakasugat nga ng marami sa mga disipulo ng Purple Phoenix Palace. Sa madaling salita, bilang isang Third Order Emperor Realm Master, ang ginagawa ni Miao Feiping ay binubuli lang ang mahihina. Ngunit ang pangunahing punto ay ang ancestor ay sangkot sa bagay na ito, kaya paanong sumuko si Shang Gunji? Bumisita si Shang Gunji sa Purple Phoenix Palace Master at ipinahayag na imposible para sa kanila na humingi ng tawad. Kung patuloy silang guluhin ng Purple Phoenix Palace dahil dito, gagawin ng 7-star sect ang lahat para mapanatili ang dignidad ng kanilang sect. Napatulala ang Purple Phoenix Palace dahil hindi nila inaasahan na makakatanggap ng ganoong tugon. Marami sa mga elder ng Purple Phoenix Palace ang hindi napigilan ang kanilang galit at nagsimulang sumigaw upang turuan ng leksyon ng 7-star sect. Ang Purple Phoenix Palace Master, sa kabilang banda, ay nag-aalangan. Pagkalipas ng ilang araw, isang malaking bilang ng mga cultivator ng 7-star sect ang sumugod sa Purple Phoenix City. Sa paghusga sa sukat, masasabing pinakilos na ng 7-star sect ang lahat ng puwersa nito. Nagmamadali ang lahat, mula sa Emperor Realm Elders hanggang sa mga disipulong kakapasok lang sa sect, wala ni isang tao ang natira. Kung may aatake sa 7-star sect ngayon, madali nilang maagaw ang kanilang headquarters. Hindi naisip ng Purple Phoenix Palace na ang ugali ng 7-star sect ay magiging napakamatigas ang ulo na gagawin nila ang kanilang buong puwersa. Pakiramdam ko ay magkakaroon ng labanan sa pagitan ng dalawang dakilang sekta anumang oras. Wala pang ganitong uri ang nangyari mula noong malaking paglipat sa Void World. Ang hindi pangkaraniwang mga aksyon ng 7-star sect ay nakakuha din ng atensyon ng lahat ng mga sekta sa mundo na ito, at sa sandaling ito lamang nila tunay na nasaksihan ang nakakatakot na pundasyon ng 7-star sect. Laking gulat ng lahat, mayroon silang ilang dosenang Emperor Realm Masters. Bagamat ang iba pang mga sect ay nakakita ng pagtaas sa bilang ng mga Emperor Realm Masters na kanilang tinataglay sa mga nakaraang taon, ito ay hindi masyadong marami. Kahit na ang pinakamalakas sa kanila ay mayroon marahil 1 dosina o higit pa sa kabuuan. Sa kabilang banda, ang 7-star sect ay may ilang dosenang Emperor. Noong nakaraan, nabalitaan na ang 7-star sect ang pinakamalakas na sect sa Void World. Ngunit ngayon, sa wakas ay nagkaroon na sila ng mas malalim na pag-unawa sa lakas nito.
Walang makakaintindi kung bakit napakaraming Emperor Realm Masters ang lumitaw sa 7-star sect. Kung maglalaban ang dalawang sekta, tiyak na hindi magiging kalaban nila ang Purple Phoenix Palace. Matapos ang buong pagpapakilos ng 7-star sect, ang Purple Phoenix Palace Elders na sabik na makipaglaban dito sa 7-star sect ay biglang naging pipi. Mabuti na lang at walang ginawang marahas ang puwersa ng 7-star sect matapos makapasok sa Purple Phoenix City, lahat sila ay pumasok na lang sa mga lokal na inn at nagkalat sa paligid ng lungsod. Ang Purple Phoenix Palace Master ay muling bumisita sa Shanggunji. Ang kanyang tono ay hindi na kasing lakas ng dati. Sa halip, pilit ng ngiti ang isinuot niya sa kanyang mukha, na nagpapahayag ng kanyang mabuting kalooban. Maging ang Vice Palace Master ay dumating at personal na humingi ng tawad. Sinabi ni Shanggunji na hanggat hindi sinasadya ng Purple Phoenix Palace ang anumang gulo, hindi magdudulot ng gulo ang 7-star sect sa Purple Phoenix City. Ang Purple Phoenix Palace Master ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga bilang maluwag matapos makuha ang garantiyang ito. Magkagayunman, hindi nararapat para sa napakaraming mga disipulo ng 7-star sect na maglibot-libot sa Purple Phoenix City. Gusto niyang tanungin si Shanggunji kung ano nga ba ang ginagawa nila dito, at kailan authorized ang 7-star sect. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sa wakas ay sumagot si Shanggunji. Hindi ko masabi kung kailan tayo uurong. Kung ano ang ginagawa namin, hindi mo na kailangang itanong. Maiisip mo na lang na ang mga disipulo ng 7-star sect na pumupunta rito para magkaroon ng karanasan sa buhay. Aalis sila pagdating ng tamang panahon. Hindi nakaimik ang Purple Phoenix Palace Master. Hindi makakuha ng tumpak na sagot mula kay Shanggunji, bumalik ang Purple Phoenix Palace Master at ipinaabot ang pag-uusap na ito sa iba pang elder. Kaagad, galit na sinaway ng isa sa mga elder. Hindi ba sect master ni Shanggunji 7-star sect? Sino sa 7-star sect ang nang-ahas na suwayan siya? Ngunit sinabi niya na hindi niya alam kung kailan sila aalis. Maliwanag, sinusubukan lang niyang pahirapan ang ating Purple Phoenix Palace. Naglipad din sa galit ang ibang mga elder. Gayunpaman, nag-isip ang isa sa mga elder. Ayon sa mga salita ng Palace Master, ang Shanggunji na ito ay maaaring magkaroon ng ilang mga paghihirap. Ang Purple Phoenix Palace Master ay tumingin sa elder pagkatapos marinig ang kanyang haka-haka. Anong mga paghihirap ang maaaring mayroon siya? Nagtanong ang elder. Palace Master, hindi ba may ancestor din ang 7-star sect? Paano kung siya ang nagutos? Nagbago ang ekspresyon ng Purple Phoenix Palace Master. Ibig mong sabihin. Umiling ang elder, na nagsasabi. Ito ay hula lamang, hindi ko masasabi ng tiyak. Martial Pick, Kabanata 5124. Mga pag-atake ng hukbo. Sa Purple Phoenix City, makikita ang mga disipulo ng 7-star sect sa lahat ng dako. Sa kabutihang palad, ang mga taong ito ay talagang hindi nagdulot ng anumang gulo sa Purple Phoenix City tulad ng sinabi ni Shanggunji. Ang mga nakatataas sa Purple Phoenix Palace ay parehong masaya at tuliro. Hindi kaya ipinadala lang talaga ng 7-star sect ang kanilang buong sect dito para magkaroon ng karanasan sa buhay. Pero ang hindi nila maintindihan ay kung bakit Purple Phoenix City ang pinili nila. Gayunpaman, ang Purple Phoenix Palace sa wakas ay nakarating sa isang conclusion pagkatapos ng maraming pagsisiyasat, at iyon ay ang Emperor Realm Masters ng 7-star sect ay binibigyang importansya ang isang maliit na batang babae na gumagala sa Purple Phoenix City. Sa anumang oras, hindi bababa sa 2 hanggang 3 Emperor ang lihim na magbabantay sa kanya. Gayunpaman, sinusubaybayan lamang siya ng mga ito mula sa malayo at hindi nila inilantad ang kanilang kinaroroonan o nakialam sa kanyang buhay. Hinayaan lang nila siyang maglibot sa lungsod ayon sa gusto niya. Sa wakas ay napagtanto ng Purple Phoenix Palace na ang batang babaeng ito ang dahilan ng buong insidente. Nabigo ang Purple Phoenix Palace na maunawaan kung bakit binigyang halaga ng 7-star sect ang batang babaeng ito. Sinubukan nilang imbestigahan ang kanyang background, ngunit kahit na matapos ang isang masusing pagsisiyasat, dumating sila sa isang nakagugulat na conclusion. Walang nakakaalam kung saang pamilya nagmula ang batang babae na ito o kung kailan siya dumating sa Purple Phoenix City. Walang record ng pagpasok niya sa lungsod sa pamamagitan ng mga pintuan ng lungsod. Para siyang lumitaw sa Purple Phoenix City nang wala sa hangin. Maaaring hindi nila naunawaan ang pinagmulan ng batang babae na ito, ngunit sa wakas ay naunawaan na nila ang mga intensyon ng 7-star sect, na nagpapahintulot sa Purple Phoenix Palace na makahinga ng maluwag. Dahil napakahalaga ng batang babaeng ito, hindi rin nang ahas ang Purple Phoenix Palace na maging pabaya.
Agad na inutusan ng mga nakatataas ang lahat sa lungsod na buksan ng husto ang kanilang mga pinto para sa batang babae na ito, na tumutugon sa bawat pangangailangan niya. Simula noon, naging mas komportable ang buhay ng batang babae sa Purple Phoenix City. Hindi na niya kailangang bayaran ang anumang kinakain niya, at kapag sumapit ang gabi, palagi siyang inaanyayahan ng may-ari ng isang malapit na inn sa loob upang matulog sa isang mainit na kama. Sa lahat ng ito, si Yang Kai ay nakaupo na naka-crossleg sa loob ng marketplace, tahimik na pinipino ang mga cultivation materials. Ipinakalat niya ang kanyang miniature universe, na nagpapahintulot sa old ancestor na gumaling, ngunit hindi ito nakaapekto sa kanyang paglilinang sa anumang paraan. Inakala ng mga tao ng Purple Phoenix Palace at 7-star sect na ang old ancestor ay isa lamang ordinaryong mortal na hindi pa nakakapag-cultivate noon, ngunit bilang master ng miniature universe, malinaw na nararamdaman ni Yang Kai ang ilang hindi nasa salat na puwersa na patuloy na bumubuhos sa katawan ng old ancestor. Ang mahiwagang enerhiya na ito ay tila ang diwa ng makamundong mundo. Ang pagbibinyag ng misteryosong enerhiya na ito ay ang batayan ng pamamaraan ng pagpapagaling ng old ancestor, ngunit kahit na si Yang Kai ay hindi maunawaan ang mga katangian nito. Ang Yin Yang Pass ay naging ganap na nagtatanggol habang nagpapagaling ang old ancestor. Wala silang ginawa kahit na ang hukbo ng Black Ink Clan ay tinutuya at pinukaw sila. Nang napakalapit lang ng Black Ink Clan sa Yin Yang Pass, ginamit nila ang iba't ibang spirit array at artifact para itaboy ang kalaban. Kaya lang, kalahating taon ang lumipas sa isang kisap mata. Katulad ng bawat ibang araw, nakatuon si Yang Kai sa pagpino ng mga materyales sa pagtatanim ng bigla siyang may naramdaman. Agad niyang itinoon ang kanyang divine sense patungo sa isang lugar sa Purple Phoenix City. Si Miao Fei Ping ay masigasig na isinasagawa ang lihim na utos ng ancestor sa Purple Phoenix City, na binabantayan ang inapo ng ancestor sa halos bawat sandali. Sa kabutihang palad, ang Purple Phoenix Palace ay tila napagtanto na ang pagkakakilanlan ng maliit na batang babae na ito ay espesyal pagkatapos ng nakaraang insidente, kaya walang sino man ang nangahas na humanap ng gulo sa kanya, na nagligtas kay Miao Fei Ping ng maraming pagsisikap. Sa sandaling ito, ang inapo ng ancestor ay kumakain ng almusal sa isang stall. Kadalasan, ang maliit na batang babae na ito ay parang bagyo, masigla at lumulukso mula sa isang lugar patungo sa isa pa, ngunit ngayon, bigla siyang tumigil sa pagkain habang ang pag-iisip ay lumitaw sa kanyang mukha. Kaagad pagkatapos, tumayo siya at dire-diretsong naglakad patungo kay Miao Fei Ping. Si Miao Fei Ping ay nasa tabi niya. Kailangang sabihin na siya ay isang third-order Emperor Realm Master na hindi lamang gumamit ng secret technique para itago ang kanyang sarili, ngunit ganap na binawi ang kanyang aura. Hindi banggitin ang isang ordinaryong mortal, kahit na ang isa pang Emperor Realm Master ay hindi siya mahahanap ng ganoon kadali. Gayunpaman, ang inapo ng ancestor ay aktwal na naglalakad patungo sa kanya, pinipilit siyang magtaka. Natuklasan ba niya ako? Mabilis na itinanggi ni Miao Fei Ping ang posibilidad na ito. Bagamat makapangyarihan ang ancestor, ang kanyang inapo ay hindi nagpakita ng anumang palatandaan ng paglilinang. Imposibleng matuklasan siya nito. Kaya, nang papalapit siya sa kanya, si Miao Fei Ping ay tahimik lang na tumabi. Ngunit laking gulat niya, nakatayo lang doon ang batang babae, at lumingon pa sa kanya, nakatingin sa kanya na may ngiti sa kanyang mukha at kumislap sa kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, talagang nabigla si Miao Fei Ping. Ilang hakbang pa ang ginawa niya para malinisan ang daan, ngunit nanatiling nakatitig sa kanya ang batang babae. Junior sister, nakikita mo ba ako? Nagtatakang tanong ni Miao Fei Ping. Itinagilid ng batang babae ang kanyang ulo at ngumiti. Junior sister. Laking gulat ni Miao Fei Ping. Nakikita niya talaga ako. Ngunit paano ito posible? Matagal na niyang sinusubaybayan siya, ngunit ni minsan ay hindi niya naramdaman ang anumang bakas ng paglilinang mula sa kanya, kahit man lang. Hindi niya talaga maipaliwanag ang kasalukuyang sitwasyon. Nang nagsisimula na siyang magduda sa kanyang sarili, ang maliit na figure sa kanyang harapan ay patuloy na nakangiti. Kalimutan mo na ito, naging mahirap sa iyo nitong mga nakaraang araw. Hindi alam ni Miao Fei Ping kung ano ang isasagot saglit at mamulong. Huwag mo itong pansinin, junior sister, tungkulin ko iyon. Ang maliit na batang babae ay tumanggo bilang pagkilala tulad ng isang makamundo na matandang babae bago biglang itinaas ang kanyang ulo sa langit at sumigaw. Ilabas mo ako. Tulad ng sinabi niya, ang maliit na figure sa harap ni Miao Fei Ping ay biglang nawala sa hangin. Si Miao Fei Ping ay hindi maiwasang mapatingin ng wala sa sarili. Ang biglaang abnormalidad na ito ay mabilis na nakaakit ng atensyon ng kalapit na 7-star sect Emperor Realm Masters at agad silang sumugod para tingnan ito.
Nakatanggap din ng balita si Shang Ganji at sumugod, ngunit wala na ang batang babae. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal ay natanggap ni Miao Feiping ang utos ng Ancestor, na nagsasaad na tapos na ang kanyang misyon. Ang lahat mula sa 7-star sect ay agad na huminga ng mahabang hininga. Kasabay nito, biglang lumitaw ang isang maliit na figure sa marketplace ng Yinyang Pass. Nang makita ang maliit na figure, si Tang Qiu, na kanina pa naghihintay dito, ay magalang na yumuko. Bahagyang tumango ang Old Ancestor bago tumingin kay Yang Kai ng may pag-iisip, ipinahayag ang kanyang pagdududa. Iba ba ang daloy ng oras sa iyong miniature universe sa labas ng mundo? Sumagot si Yang Kai. Ang junior na ito ay nilinang ang time daw, kaya ang daloy ng oras sa aking miniature universe ay 4 na beses na mas mabilis kaysa sa labas ng mundo. Sa isang labanan ng paliwanag sa time daw maraming taon na ang nakalilipas, ang daloy ng oras sa loob ng miniature universe ni Yang Kai ay bumilis sa 2 beses kaysa sa labas ng mundo. Nang maglaon, nang nilinang ng kanyang third disciple na si Shuyi ang Great Nothingness Scripture sa 7-star sect, ang kanyang miniature universe ay nakinabang dito sa hindi malamang dahilan at ang daloy ng oras ay naging 4 na beses na mas mabilis. Sa makatuwid, kahit na si Yang Kai ay nagtanim lamang sa marketplace sa loob ng kalahating taon, ang Old Ancestor ay gumugol na ng higit sa 2 taon sa kanyang miniature universe. Saglit na natigilan si Tang Qiu pagkatapos ng paghahayag na ito, dahilan para mapabulalas siya. 4 na beses ang bilis ng mundo sa labas. Seryosong tumango si Yang Kai. Tumingin sa kanya si Tang Qiu na parang nakatingin sa isang halimaw. Mayroon kang mga buhay na nilalang sa iyong miniature universe, na patuloy na nagpapalakas ng iyong lakas. Sa 4 na beses na daloy ng oras, hindi ba ito ay tulad ng pagdaragdag ng mga pakpak sa isang tigre? Bigla siyang natauhan at napabulalas. Hindi katakatakang nakapasok ka sa 7th grade heaven opening realm ng napakabilis, kaya ito ang dahilan. Matagal na siyang curious dito. Si Yang Kai ay umaban pa lamang sa heaven opening realm ilang siglo na ang nakalipas, at bagamat ang mundo ay napuno ng maraming pagkakataon, ang bilis ng kanyang pagsulong ay napakahusay pa rin. Ngunit kung ang daloy ng oras sa kanyang miniature universe ay iba sa labas ng mundo, lahat ay may katuturan. Sayang. Biglang bumantong hininga muli si Tang Qiu. Sa kasamaang palad, ang pagsulong ni Yang Kai sa Heaven Opening Realm ay nagsimula sa 5th grade. Bagamat nakakonsumo siya ng isang mid-grade world fruit na nagbigay daan sa kanyang lakas na tumaas ng 1 grado, ang kanyang limitasyon ay ang 8th grade pa rin. Kung nakalusot siya ng direkta sa 7th grade noon, magkakaroon sana siya ng pagkakataon na maging Old Ancestor balang araw. Sa ganoong pagkakataon na nakakalaban sa langit na magagamit niya, maaari siyang makatipid ng maraming oras kumpara sa ibang mga tao na may pagkakataong maabot ang 9th grade. Hindi na kailangang malungkot, ang hinaharap ay hindi pa alam. Malinaw na naunawaan ng Old Ancestor kung ano ang hinihingi ni Tang Qiu. Hindi tulad ni Yang Kai na walang pag-asa na makapasok sa 9th grade, ngunit siya pa rin kailangang magtrabaho ng husto sa hinaharap. Mas mabuting mag-focus muna sa present. Agad na naging mataimtim ang ekspresyon ni Tang Qiu habang hiniling niya, itinaas ang kanyang kamao. Ang 4 na hukbo ng Yinyang Pass ay handa na, mangyaring magbigay ng utos. Ang Old Ancestor ay tumingin sa labas ng Great Pass at walang pakialam na nag-utos. Isali ang kaaway. Isang malakas na busina ng bugle ang umalangaw-ngaw sa buong Yinyang Pass. Ang mga sundalo ng Yinyang Pass, na nagsasaka ng mahigit kalahating taon, ay mabilis na nag-ayos ng kanilang sarili sa silangang tarangkahan. Ang buong paligid ng Yinyang Pass ay napapaligiran ng Black Ink Clan Army, kaya ang silangang gate ay walang pagbubukod. Sa sandaling ito, ang Black Ink Clan ay sumisigaw ng mga provokasyon sa partikular na gate na ito. Sa nakalipas na kalahating taon, halos araw-araw nangyayari ang ganitong eksena. Ang pagsasara ng Yinyang Pass ay naging dahilan upang lalong maging mayabang ang Black Ink Clan. Sa makatuwid, nang bumukas ang mga hadlang ng Yinyang Pass at ang dami ng mga tao ay sumugod mula sa silangang tarangkahan, ang hukbo ng Black Ink Clan, na kanina pa nanunukso at nagmumura sa kanila, ay hindi nakapag-react sa oras. Kahit saan dumaan ang human warships, ang nakatulala na hukbo ng Black Ink Clan ay napunit. Sa di kalayuan, ang mga territory lords ay labis na nasasabik, na napansin ang paggalaw ng mga tao. Malakas nilang inutusan ang kanilang mga hukbo na salubungin ang kalaban. Nakakaramdam na sila ng pagka-suffocate mula nang umatras ang Yinyang Pass, kaya ngayong nakalabas na ang humans, natural na gusto nilang pumatay ng kontento. Hindi nagtagal ay nagsagupaan ang 2 hukbo sa kawalan.
Ang mga nakasisilaw na secret techniques at artifacts ay lumiwanag sa larangan ng digmaan habang ang dugo at mga durog na piraso ng laman ay lumipad kung saan-saan. Sa sandaling magkasagupaan sila, ang hukbo ng Black Ink Clan ay nagpakita ng mga senyales ng pagiging pinigilan. Gayunpaman, hindi ito nakakagulat, dahil ang lahat ng mga hukbo ng Yin Yang Pass ay lumabas sa Eastern Gate, habang ang hukbo ng Black Ink Clan ay kumalat sa buong Yin Yang Pass. Bukod sa mga Black Ink Clansmen sa labas ng Eastern Gate, ang iba pang hukbo ng Black Ink Clan ay patungo pa rin sa kanila upang palakasin sila. Higit pa rito, ang lakas ng hukbo ng Black Ink Clan ay nabawasan pagkatapos ng mga nakaraang laban. Noong nakaraan, ang Black Ink Clan ay patuloy na nakapagbigay muli ng kanilang puwersa mula sa kanilang mga teritoryo, ngunit sa pagkakataong ito, ang likuran ng Black Ink Clan ay nagulo. Hindi lamang malubhang nasugatan ang Royal Lord, ngunit nawalan din sila ng 5 Territory Lords at hindi mabilang na Black Ink Nests. Habang nagpapagaling ang mga tao, ang Black Ink Clan ay nakatanggap din ng mga reinforcement, ngunit ang kanilang bilang ay mas kaunti kaysa sa karaniwan, na nagpapahirap sa kanila na palitan ang kanilang mga natalo. Gayunpaman, ang Black Ink Clan ay patuloy na lumaban hanggang sa kamatayan. Hindi dahil ang lahat mula sa Black Ink Clan ay hindi natatakot sa kamatayan, ngunit kung ang Territory Lord na namumuno sa hukbo ay hindi magbibigay ng utos na umatras, walang sino man ang manggahas. Ang pag-atras sa labanan ng walang pahintulot ay isang malaking kasalanan. Para sa mga Territory Lords, hanggat hindi masyadong maraming Feudal Lords sa ilalim nila ang namatay, hindi mahalaga sa kanila kung gaano karaming high-grade at low-grade Black Ink Clansmen ang namatay. Sa kabaligtaran, maaari silang umasa sa high-grade at low-grade Black Ink Clansmen upang maubos ang lakas ng humans. Sa mga tuntunin ng muling pagdaragdag ng kanilang mga puwersa, ang Black Ink Clan ay naging mas madali kumpara sa mga tao. Sa makatuwid, ang ganitong uri ng pagpapalitan ng puwersa ay lubhang kapaki-pakinabang sa Black Ink Clan. Naunawaan ng lahat ng Territory Lords ang prinsipyong ito. Habang ang hukbo ng Black Ink Clan sa Silangang Gate ay paulit-ulit na umaatres, at ang mga puwersa ng Black Ink Clan mula sa iba pang mga lugar ay nagmamadaling lumapit upang magbigay ng tulong, isang maliit na figure ang biglang lumitaw sa isang hindi kapansin-pansing warship.